Ngayon naman, mag-chat naman tayo kung ngayon ba sumasakit na ang inyong katawan, kasu-kasuan, buto-buto pagkatapos niyong kumain ng inyong mga paborito. Chicken, baboy, baka, fast food, junk foods, canned foods, pinatamis, o may kasamang sugar, seafoods, gulay, prutas. Huwag niyo nang itanong kung bakit ko tinatanong. Ako kasi, iyon na ang resulta ngayon. Na sa pagre-research ko, nakuha ko sa lahat ng kinakain natin over the years. Na sa tingin ko, pwede ring mangyari ito kahit kanino na kumakain din ng mga iyon. Kung hindi pa sumasakit o nangyayari ito sa inyo, mainam. Dahil may solusyon na gaya ng mga kinakain ko ngayon para maiwasang matulad kayo sa akin. Na nag-iisip ngayon kung ano kaya kung may nagsabi sa akin ito noon. At pinaghandaan ko rin na iwasan kong kainin ang mga bawal sa akin. Mangyayari kaya itong nararamdaman ko ngayon sa akin? Maaaring may nagsabi, pero hindi ko naiintindihan kung gaano kahalaga. Gaya ng pagtatabi natin ng kahit na kaunting halaga every paycheck para meron tayong nadudukot in case may pagkakagastahan na napagtsara na natin sa mga driving videos natin. Ngayon kasi, basta nakakain lang ako ng anumang paborito ko, namamaga ang isang paa ko. Napakasakit at hindi ko mailakad na kahit pumunta lang ako sa banyo ay halos parang kailangan akong gumapang. Mabuti na lang at isang paa lang ang apektado. Pero paano kung parehong paa ang apektado? Paano na akong makakapunta sa banyo? Ganito na mga paa ko ngayon mula 3 araw hanggang 7 araw. Isang beses, matapos ang 7 araw, lumipat naman ang sakit at pamamaga sa kabilang paa ng 3 linggo. Napakasakit ilakad at nakakatakot uminom ng gamot dahil sobrang taas na ang dosage ng iniinom ko at lagpas na sa bilang ng araw na safe ang gamot na iniinom ko dahil baka makasira na ito sa kidneys o liver o sikmura. Tapos, sinabayan naman ng pananakit ng kaliwang siko na lumipat naman ng 5 araw sa kanang liig ko na parang stiff neck. Hindi ko maibaling ang ulo ko nang hindi kasama ang katawan dahil sa sobrang sakit kapag pinipilit kong lumingon. Akala mo parang palaka ako na kasama ang katawan kapag kailangan kong lumingon. Ginagamit ko lang madalas ang mga mata ko noon para lumingon kapag kinakausap ako. Ganito na ang nararamdaman ko ngayon kapag kumakain ako ng mga paborito ko. Mabuti na lang at bakasyon namin noon dyan sa Pinas noong nangyari ito for a month. Pero paano kung nangyari ito dito sa US? At ano na lang ang idadahilan ko sa trabaho ko? Oo nga, 3 araw lang ako nagtatrabaho sa isang linggo. Every week ba tatawag ako sa trabaho ko para sabihin hindi pa kasi ako makalakad kaya hindi ako makakapasok? Doon ako nag-research kung ano ang solusyon dahil marami rin pala sa mga kakilala ko na ganito rin ang nararamdaman. Hindi lang natin alam na ito rin ang nararanasan nila ngayon. Hindi ko alam kung ang simula bago nangyari ito ay pananakit ng likod ko. Paminsan-minsan parang mababali ang mga buto ko, sa tuhod, pagkirot-kirot. Dahil sa alam nyo naman na tayo rin ay may kaunting medical background pero hindi naman tayo doktor. At least ay may kaunti tayong naiintindihan sa mga paresa-resa pagdating sa mga medical terminologies. Pero ordinaryo pa rin tayong tao na tumitingin pa rin sa internet. Ito ang nalaman ko.
Lahat ng kinakain natin ay may protein content na tinatawag na purine. May mga pagkain na napakataas ang level o high ang purine content, may alanganin o moderate, at may mababa o low purine content. Ang purine content ng lahat ng pagkain natin ay kino-convert ng ating katawan para maging uric acid na inilalabas naman natin sa pag-ihi natin na kailangang healthy ang kidneys natin. Kapares din ng pag-iipon ng kahit na kaunti every paycheck. Ang purine content na ito ay naiipon din at dumadami rin paglipas ng taon. Naiipon ito sa katawan natin kung saan masasakit. Kaya siya masakit ay dahil sa nabubuo ito na parang mga karayom. Mayroon siyang mga tinik na acid deposits. Kapag marami na o hindi healthy ang ating kidneys para ito ay iihi o kaya naman ay hindi tayo umiinom ng tubig mula 2 hanggang 3 litro ng tubig kada araw, ang matinding pananakit after a day pagkatapos nating kumain ng mga paborito nating pagkain ang mangyayari. Na ang epekto nito sa akin ay hindi nga ako makalakad ng 4 hanggang 7 araw. Ano mang edad ay maaaring magkaroon ng ganitong kondisyon. Kahit 26 ka pa lang, namamana ito at may mga tao na likas na matataas ang kanilang uric acid level. At kahit na ang kinakain lang nila ay puro gulay o isda, kung ang mga ito naman ay hindi nila alam na matataas pala ang purine content, mabilis silang makakaipon nito sa katawan para makaranas agad ng pananakit tulad ng mga nararanasan ko ngayon. Ano na ngayon ang kinakain ko kung hindi na ako pwedeng kumain ng mga paborito ko katulad ng dati? Simulan natin sa tubig dahil kailangan nating iihi ang mga purine content ng mga kinakain natin. Gaya ng nasabi ko, 2 hanggang 3 litro ng tubig everyday ang kailangan kong inumin. Pwedeng kape, tsaa, may kalamansi, may lime, may lemon, pero walang sugar or any form of sugar gaya ng fructose, sucralose at iba pa. Walang gatas, walang creamer, hindi pwede ang beer o may alcohol, hindi pwede soft drinks o diet soft drinks, hindi pwede juice. Tingnan nyo na lang sa back label ng mga binibili nyo rin kung ano ang ingredients at kung merong any form of sugar, iyon ang mga iniiwasan ko dahil iyon ang mga triggers sa akin na maaaring makadagdag sa pananakit sa mga parte ng aking katawan para hindi ako makalakad. Ang guideline kong natutunan, kapag ang label ay may content na 4 grams of any form of sugar, katumbas ito ng 1 kutsaritang asukal. Nakakakain pa rin naman ako ng kanin at iba pa, pero hindi na katulad noon na 1 to sawa. Ang guideline ko ngayon ay kailangang mababa lang ang purine content ng mga kinakain ko para maipon sa katawan ko para mailabas ko naman ito sa mga pag-ihi. Para sa akin, kailangang basta matikman ko lang ang mga paborito kong pagkain na mabababa ang purine content ay sapat na para pampawala ng gutom. Kaya kalahating tasang kanin lang ang kinakain ko sa umagahan, tanghalian at hapunan. Hindi pwedeng 1 tasang kanin dahil I count it as moderate na ang purine content. At ang 1 kalahating tasang kanin naman
I count it as high purine content. Kaya kalahating tasa lang ng kanin ang kinakain ko bawat meal. Dahil ang mga ulam ay nakakadagdag din sa purine content na naiipon sa katawan. Ang kapalit sa akin ng mataas na purine content every meal ay hindi ako makakalakad sa sobrang sakit mula 4 na araw hanggang 7 araw nga. Pero ano pa, ngayon ang basta matikman ko lang ay solved na ang katawa-tawa kong parang allergy sa pagkain. Nakakakain naman ako ng tilapia, dalagang bukid, bangus, hito, sayote, labanos, celery, repolyo, petsay, broccoli, patatas, kamatis, kamote, saging, melon, carrots, cherry, tokwa, hilaw na mangga, sili, sampalok, papaya, patola, zucchini, dalanghita, orange, itlog, cucumber, lettuce, at iba pang mga pagkain na susubukan ko sa inyo sa mga video natin kung sasakit ba ang aking katawan after a day bago ko i-post kung paano ko ito niluluto. Sana may natutunan kayo at pakishare na lang sa iba para makita natin kung ano naman ang kanilang ginawa. Kung sumasakit pa din ang katawan ninyo, kahit na pareho din naman ang kinakain natin, may mga sukat at iba pang ingredients ako na mabibili rin ninyo sa mga grocery store na pagchatsatan na lang natin sa mga susunod nating mga video dahil humahaba na tong mga video natin. May mga natutunin din akong paraan ng pagluluto na hindi nagbibigay ng pananakit sa katawan ko. Pero hindi ko alam kung yun din ba ang dahilan o kung epektibo rin ba ito sa iba. Para sa akin, pares din ng panggagaya ko sa mga nauna sa atin. Bago lang ako sa bagong karanasan na to at tinitingnan ko pa rin kung pareho din ba ang epekto nito sa akin kung gagayahin ko ang mga nauna sa atin. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang nangyayari sa mga gusto ko ring mangyari sa akin kung gagayahin ko rin ang mga nauna sa atin. Sa mga naranasan ko sa mga pinagtsatanan natin sa mga driving videos natin, mas napapatunayan kong mas mabilis kong natitikman ang resulta, mas manatag ang loob ko, walang pinagsisisihan kapag isinasangguni ko ito sa mga nauna na nakaranas na o sa mga profesional. Nagaya na lang ng pagtatanong ko ngayon sa doktor ko. Pinatingnan ko na rin sa doktor ko at niresetahan niya ako ng gamot para bumaba ang uric acid sa katawan ko. Ayon din sa pagre-research ko, kailangan nating ipagamot ito dahil kung hindi natin ipapagamot ay baka sirain ito ang parte ng katawan natin na masasakit paglipas ng mga taon. Maging ang iba pang parte ng ating katawan ay sisirain din ito. Magtawa na ang gustong magtawa, pero ito na ngayon ang nararamdaman ko. Kaya puro pagkain na lang ngayon ang laman ng isip ko. 2 buwan na ngayon ang nakakalipas. At dahil siguro sa kinakain ko, 20 pounds ang nawala sa akin in the first month. 8 pounds naman in the second month. Natakot din ako kaya nagpatingin ako sa doktor recently kung ayos ba ang pagbagsak ko ng timbang na 28 pounds in 2 months. At sinabi naman niya na ayos lang ito kung ito ang epekto ng low purine diet ko. Kung babagsak pa ito ng another 20 pounds in the next month, ay kailangan kong bumalik sa kanya. Pinakunan din niya ako ng dugo para malaman ang mga numbers kung may diferensya din ba ako sa kidneys o liver o thyroid at
iba pang pwedeng pagbuhatan ng mabilis na pagbaba ng timbang. At normal naman sila. Masarap na mahaba ang buhay natin na walang sakit na nararamdaman dahil marami pa akong gustong gayahin. Napatunayan ko na ito buhat pa noon. Masarap na natitikman ko din kung ano ang natitikman din ng iba, basta gagayahin ko lang kung ano ang ginawa nila para malaman ko ganito pala ang lasa ng ginawa nila. Nasisilat pa rin tayo kahit paminsan-minsan. Pero para sa akin ay parte na ito ng overall experience. Sana nakatulong itong mga video-video natin para matikman nyo rin ang mga gusto nyong matikman. At sa susunod, iba naman pagchatsatan natin.